Sa isang maliit na bayan na malayo sa kabihasnan, purong mandirigma at matatapang kung sila'y maituturing. Ngunit ina, ayaw kong maging pinuno. Nais ko rin maging mandirigma. Tingnan mo nga ang iyong sarili. Kaya mo bang ipagtanggol ang ating nasasakupan kung ganyan ang kalagayan mo? Nais kong ipakilala sa inyo ang natatanging binukot ng ating banwa, si Sigunda. Buhay ko maiaalay para lamang sa banwang ito. Ikaw, Sigunda, ay ganap ng dilaw at pinuno ng ating banwa. Mabuhay ang prinsesa! Mabuhay si Sigunda! Prinsesa! Mabuhay ang prinsesa! Si Sigunda! Mabuhay si Sigunda! Biglang umalingaw-ngaw ang malakas na sigaw ng isang babae sa kagubatan na di kalayuan sa tahanan ng Lakan. Anong sigaw yun? Hindi pa man nakalabas ang Lakan sa kanyang puo, ay biglang namilipit si Sigunda sa sakit sa kanyang kaliwang mata. Nasakit na mga mata ko, ina. Tulungan mo muna si Sigunda, Samira. Aalamin ko muna ang kaganapan sa labas. Tumango lamang ang lakambining Samira at tinawag ang mga alipin. Agad namang lumabas si Bagwis at tinungo ang pinagmumulan ng sigaw kasama ang mga kawal nito. Binaybay ni na Lakan Bagwis kasama ang mga kawal nito ang kagubatan kung saan nagmumula ang sigaw. Agad namang nakita ng Lakan ang kinaroroonan ng babaeng sumisigaw. Ano ang nangyari sa'yo? Pinuno! Mayroong di pagkaraniwang tao nakapasok sa ating lugar. Anong di pangkaraniwan? Paano ka napadpad dito? Ako lamang ay nagigib ng tubig doon sa balon. Nang biglang may umila sa aking damit at napadpad ako dito. Mga tumuluong ng kadiliman. Maging alisto kayong lahat! May takaw laman sa paligid. Inalalayan ng mga kawal ang babae at binaybay nila ang daan pabalik sa kanilang lugar. Habang naglalakad sila Bagwis ay alisto ang kanilang isip sapagkat may naririnig silang kaluskos sa paligid at may nararamdaman na parang may nakamasid sa kanila. Sa isip-isip ng Lakan ay parang may mali kung kaya tinawag niya ang kanyang kawal na si Silab. Silab, pumarito ka. Bakit po pinuno? Nakikilala mo ba ang babaeng yan? Umiling lamang si Silab at tuminto naman sa paglalakad si Bagwis. Pinuno, bakit ba tayo tumigil? Baka mabutan nila tayo. Isang huwad! Paslang yun ang aswang na yan! Kagad na pinalibutan ng mga kawal ang babae na ngayon takot at nagmamakaawa. Pinuno, ako ito si Sita. Isa akong alipin sa ating banwa. Di mo ba ako nakikilala? Panahimik ka! Isang malakas na paghataw ng itak ang pinakawalan ni Bagwis at nagulat ang lahat sa kanilang nasaksihan. Biglang bumulagta sa lupa ang katawan ni Silab at ang ulo nito ay nagpagulong-gulong sa paanan ng babae na ngayon naglalaki ang mata at takot na takot sa kanyang nasaksihan. Pinuno, bakit yung pinaslang si Silab? Pagkat hindi yan si Silab, masdan niyo! Biglang naging abo ang katawang nakahandusay sa lupa na siyang ikinagimbal ng mga kawal. Anong klase nilalang yan? Nagulantang ang lahat na nagsilabasan mula sa kadiliman ng kagubatan ang mga taong kahindik-hindik ang wangis. Agad nagsitakbuhan pabalik sa banwa sina Bagwis at mga kawal nito maging ang babae. Habang isa-isang pinapaslang ang mga nilalang na humaharang sa kanilang daanan, tila ba'y isang mabagsik at mabangis na hayop kung ituring ang mga taong humahabol sa Lakan. May mga pangil at matatalas ang mga kuko nito at malalakas at mabibilis itong kumilos. Nang makarating sila Lakan Bagwis sa kanilang bayan, ay nagulat ito sa nasaksihan. Isang malaking kaguluhan ang nagaganap at marami nang nakahandusay na katawan sa paligid. Lahat ng mga mandirigmang nakatira sa kanilang banwa ay nilalabanan ang mga kakaibang nilalang na may mapupulang mga mata. Kaagad tinungo ni Bagwis ang kanyang tahanan at naabutan niya ang kanyang mag-ina na nakahanda upang lumaban sa anumang panganib. Ama, anong nagaganap? Anong nangyayari? Tayo ay nilulusob ng mga dumuluong ng dilim. Ano ang iyong sabi, Bagwis? Mga dumuluong ng dilim? Paano nila tayo nahanap? Marahil, may pakay sila rito. Samira, huwag mong pababayaan ang ating anak. Tutulungan ko sila sa labas. Sasama ako, Ama. Hindi ka sasama. Makinig ka sa iyong ina, anak. Para lamang ito sa ikabubuti mo. Ngunit, Ama, Protektahan mo ang binukot ng banwang ito, Lakambini.
Masusunod, mahal ko. Kaagad na umalis si Bagwis at dinambahan ang unang aswang na kanyang nakita. Ina, tulungan natin si ama. Hindi maaari, Sigunda. Kabilin-bilinan ng iyong ama na ikay aking pangangalagaan. Ngunit ina, tayo rin ay mga pinuno ng banwang ito. Anong silbi ng ating mga katayuan kung tayo mismo ay mga walang silbi? Pinangangalagaan ka lang ng iyong ama, Sigunda. Kaya wag mo nang ipilit ang gusto mo. Naiintindihan mo ba? Alam ko yan, ina. Ngunit kailangan ng mga tao ng ating tulong. Hindi mo naiintindihan, Sigunda. Ngunit ina, nagulat ang dalawa nang biglang kumalabog ng malakas ang pintuan at nawasak ito. Agad nilang tinungo ang likuran ng bahay ng dahan-dahan. Naaamoy ko ang hiyas. Hanapin niyo sa paligid. Nararamdaman ko ang presensya ng mutya. Agad nagpulasan ang mga nilalang at hinalugkog ang buong tahanan ng lakan. Nakalabas ng matiwasay ang mag-ina. Balak na sana nilang tumakbo nang biglang lumitaw si Bagwis na duguan. Ama! Ilang saglit pa'y lumabas na ang mga nilalang at sila'y pinalilibutan. Huwag niyong sasaktan ng aking anak! Napaatras naman sila Bagwis nang lumabas sa pintuan ang iba pang nilalang na galing sa loob ng kanilang tahanan. Napalingon ng lahat ng may humalakhak at pinigyang daan ito ng mga nilalang at yumuko. Sino ka? Ako si Pitong, ang tagapaglingkod ni Raha Habagat. Raha Habagat. Ang Raha ng dilim. Siyang tunay kaibigan. Anong ginagawa niyo rito? Ano't lahat ng aking mga nasasakupay pinaslang niyo? Naparito kami para sa mutya sapagkat may nakapagsabi na naririto ang mutya ng diwata. At nandito nga. Wala dito ang hinahanap niyo, kaya umalis na kayo! Nagsitawanan ng lahat ng nilalang sa paligid at nilapitan ni Pitong si Sigunda at inamoy-amoy niya ito. Pilit inilalayo na sa Mira si Sigunda sa lalaki na ngayon hawak-hawak ang hibla nito sa buhok at ngumiti ng bahagya. Layuan mo ang aking anak! Umalis na kayo rito. Wala dito ang hinahanap nyo! Wala kayong mapapala sa amin. Tumalikod lamang si Pitong at naglakad pabalik sa kanyang pwesto. Dahan-dahan itong humarap at namumula na ang mga mata nito at tumabas na ang mga matatalas na pangil. Kunin ang babaeng binukot! Agad na lumusob ang mga nilalang at isa-isang nilalabanan ni Bagwis, Samira at Sigunda ang mga ito. Nagpamalas ng angking katapangan ang binukod at kagalingan nito sa pagkikipagdigma sa nilalang ng dilim. Malalakas na sipa at pagtaga ang kanyang ginawa at bawat sigaw nito ay may angking lakas at dedikasyon sa pagsupil ng mga masasamang loob. Habang abala sa pagpastang si Sigunda sa mga nilalang, ay hindi niya namalayan na may isang kalaban sa kanyang likuran at akmang kakalmutin na siya nito. Nang mapalingon siya rito, huli na nang namalayan niyang nakahandusay sa kanyang likuran ang amang si Bagwis na naliligo sa kanyang sariling dugo. Natuklap ang kaliwang bahagi ng mukha ni Bagwis at sa halip na si Sigunda ang mapuruhan, ay si Bagwis ang natamaan. Ama! Agad na dinaluhan ni Sigunda ang kanyang ama na ngayoy naghihingalo. Ama! Hindi! Hindi! Anak, tumakas ka na. Kailangan mong lumayo rito. Hindi! Hindi ko kayo iwan ni Inama. Napalingon naman si Sigunda sa tingin kanan niya nang sumigaw ang ina na ngayon nakahandusay na sa lupa. Duguan na rin ito at wala nang lakas pa. Nagpupumigla si Sigunda nang hinawakan siya ng mga nilalang sa magkabilang braso at inilayo ito sa kanyang ama. Dalhin niyo na ang binukot sa bangka! Pilit na nagpupumigla si Sigunda, ngunit napakalakas ng mga nilalang na nakahawak sa kanya. Isang nakakagimbal na halakhak ang pinakawalan ni Pitong at nilapitan ang nakahandusay na si Bagwis. Nasaksihan ito ni Sigunda at labis-labis ang kanyang pangamba
sapagkat alam nitong tutuluyan ito ng lalaki. Kinaladkad naman si Samira patungo sa kadiliman ng kagubatan. Buong lakas na nagpumigla si Segunda at nakawala ito at tumakbo pabalik sa kinaroroonan ng kanyang ama. Nang bahagyang makalapit na si Segunda, ay muling natakip ito at kinaladkad muli palayo. Hayaan niyo siyang makalapit. Muling tumakbo si Segunda patungo sa kanyang ama na ngayoy umuubo na ng dugo at kaagad nilapitan ito at niyakap. Ama, huwag mo kong iwan. Umiiyak na nilapag ni Segunda ang kanyang ama sa lupa at naggulat ito at hindi makapaniwala. Tinadyakan ni Pitong ang ulo ni Bagwis na ngayoy basag na basag. Nanginginig ang buong kalamnan ni Segunda at halong-halong takot, sindak at galit ang naramdaman ng binukod. Isang malakas na halakhak ang maririnig sa paligid galing sa nilalang ng dilim. Natigilan ng lahat sa pagtawa nang umihip ang malamig na hangin sa paligid. Napaatras ng bahagya si Pitong nang maramdaman nito ang hindi magandang mangyayari. Isang malakas na puwersa ang kumawala kasabay ng pagsigaw ng binukod na ngayoy nagliliwanag ang buong katawan at nangingitim ang mga mata dahil sa labis na puot. Napuno ng liwanag ang paligid at tumilapo ng lahat ng nilalang at maging si Pitong ay hindi nakaligtas. Nababalutan ng liwanag ang kadiliman ng gabi at nang maglaon ay naglaho sa dilim.